alas 12 ng tanghali at nandito na kami sa kahabaan ng Congressional Avenue Extension at grabe yung init dahil hindi ko dinala ngayon yung ating aircon at ang pupuntahan natin ngayon ay sa malamig na lugar. Nakita nyo naman sa title kung saan tayo pupunta, which is sa Baguio City. Titingnan natin kung tayo ay papayagan lumusot at kung saan tayo magkakamping sa mismong Baguio. At dahil tanghali na, napagdesisyonan ko na dumaan na rin mismo dito sa may bagong Shipa office. Dahil nalaman ko na kung saan yung daan, kung saan hindi tayo dadaan ng mismong EDSA, kung saan bawal yung tuktok. So na-traffic lang tayo ngayon, kaya medyo natagal-tagal lang tayo, tinanghali tayo dito sa mismong Congressional. Yung dating pinagdadausan ng Christmas party ng mismong Shipa dito sa may Gazebo Royal, napakahaba ng traffic dahil tuktok ang gamit natin at hindi naman tayo nakamotor. Talagang matatraffic tayo pagdating dito. So dadire-diretsuhin lang pala tong Congressional Avenue na to, tutumbukin na mismo yung kung saan yung bagong office ng Shipa. Dahil nung una tayong pumunta, nakamotor tayo nung renewal ng contract signing, inalam ko na kung saan yung daan kapag katuktok yung gamit natin. Dahil dito na rin naman yung daan natin papunta ng Mindanao Avenue or sa C5 para makalabas tayo ng mismong Valenzuela o kaya naman ay Marilao, Bulacan. At ngayong araw din kasi ay dadaanan natin yung pinagawa nating drone kung saan nagkaroon ng problema nung tayo ay nasa mismong Kalamba dun sa pinagkampingan natin na malamig na akala mo ang feeling natin ay nasa Baguio tayo. Pero ngayon, talagang pupunta tayo ng Baguio. Ano, Jack? At ang kasama ko lang naman ngayon ay si Jack at saka nasa likod natin ay si Kopi. Pasensya na itong dalawang to at medyo mainit ang panahon at ito na naman, hinihingal-hingal, labas ang dila. Kaya ko rin iniwan yung mismong ating Wave 3 na portable air condition para gumaan-gaan yung mga dalahin natin. At ang dinala ko lang din na setup natin ngayon para sa camping ay yung ating Haven Hammock Tent. At hindi na ako gaano nagdala ng iba pang gamit. Kaya yung mismong taas natin or yung top load carrier ay walang laman. At lahat ng mismong gamit natin ay nandito lang mismo sa loob ng tuktok. Relax lang, Jack. Hingal-hingal ka na naman. Papahinga lang muna tayo dito sa office. Magpapalamig lang muna tayo. Tapos dito na rin mismo sa daan na to, may daan din, lusot, papunta ng SM City Fairview, kung saan hindi na tayo dadaan ng Commonwealth. Ay, ito na pala tayo. Opya. Opya. Wait lang. At doon sa mismong Commonwealth, ibawal din ang tuktok ata. Although makakalusot tayo doon, pero doon sa mga camera na naandun, sigurado baka tayo mapitikan. Teka lang. Yun, yung LED, wait lang. Kumuha ako ng bato sa sa madadaanan para may pangkalang. At lalo pagdating ng Baguio, ipanay ang daan doon, ipaakyat. Teka, chat ko lang sila Ma'am Myla. Uy, Pobman agad. Jack, wait lang. Napakagulo mo. Sa wakas, nakarating din ng Shipa office gamit yung tuktok. At doon sa dating mismong office, hindi tayo nakapunta ron ng gamit yung tuktok. At least ngayon, kahit iwan natin tong gamit-gamit natin, hindi tayo mag-aalala sa mga gamit natin sa loob dahil full doors, meron na. Walang laman yung mismong top load carrier natin. Shipa! Boom! Happy New Year! Merry Christmas! Hoy, Jack! Hingal na hingal Yo! Good afternoon! So, hindi na ako nakapag-vlog nung unang punta natin dito. So, dito sa mismong pagpasok, makikita nyo yung iba't ibang design ng gulong ng Shipa tires. Ayan, may pang off-road, may dual sports tire, may high-speed tire, ayun yung dual sports tire na pang scooter, at saka yung mga pang tuktok, ayun, nasa may taas yung pang tuktok na isa. At naka-display rin dito, syempre, yung speed metal. Punta tayo dun sa pantry nila. Dito, saan ka pupunta? Ito lang tayo. Yun, sakto. Ayan, nadala ko na. Dala ko na yung tuktok. Dyan lang, pahinga muna. Mainit. Sige, inom. Malamig yung tubig. Kukuha ko lang yan. Wow. Kain na. Nakain muna akong tanghalian. Kanina pa chat-chat sa akin si Pobs Dyan lang, pahinga muna. At katatapos lang namin kumain, mga 1:00 or 1:30 tayo lalarga. At pinagpapahinga ko pa yung dalawa, Binabasa ako dito, Baka gusto nyo man libre. May lemon sardines in corn oil sa rep, naka-plastic and tissue.
Ano naman ito? Panay na lang to gold coins tsaka lychee. Eh siya, pagbalik natin, tsaka natin lagyan yan. Ito, panay na naman to, panay drinks. Nung tala, nung unang punta ko rito, punong-puno to ng laman. Ngayon, nangihingi na ng panlaman. Oh, sarap na sarap. Oh, ang lamig, malamig. Nagugumulong eh. Nakita rin yung akin, nakatok-tok. Andun pala kayo yun. Ayun oh, nakasilip kayo dun sa sa picture. May dumating oh. Si Ron. Okay, tara na. Paano bro? Una na ako. Next time ulit. Ayun, buti kumulimlim. Umulan man mas okay para hindi ganong kainitan ng biyahe natin. Dyan lang, teka lang. Yung ating mahiwagang kalso. Ang kalso. Isa lang ba yung nilagay ko na rito? Yung. Siya tayo, ang daan natin ay pabalik para makapunta tayo ng Paso de Blas. At kasi pag dinaretso to, ang labas nito ay EDSA na to. Pia. Ayos kayong dalawa dyan. Init. Sana umulan. At meron pa tayong pupuntahan din sa may Malolos na isang campers hideout ang pangalan. Malalaman nyo kung sino may-ari ng campers hideout na yon mamaya. At unang pagkakataon namin na magkikita ng personal kasi hindi pa kami nagkikita personal pero matagal na rin naman kami nagkakausap. Alam ko naman nakilala nyo din to pagka nakita nyo na. Asya, tara na muna at ang biyahe natin ay halos mga 1 oras at kalahati hanggang doon sa Malolos. Pero itong sa mismong next na pupuntahan natin, mga 1 oras. At sigurado na baka yung ibang daanan natin ay matatraffic pa tayo. Grabe. Alam niyo naman, pagka nag-ano ka na ng mismong Manila tsaka Bulacan, traffic yung kalaban mo dito. Pero once na makaalis ka na naman o kung makalagpas ka na, dire-diretso na yung biyahe. Ano, Jack? Nakatingin ka na naman dyan. Kala ko nakasilip ka sa bintana kanina. Tumilip ka lang doon para mahanginan ka ng maayos. Doon ka lang, ayan, dyan ka lang sa pwesto mo. Yan. Para nahanginan ka. Hindi yung hihingal-hingal ka dito sa likod ko. Di ba? Mas masarap kapag kaganyan, no? Pagka nga lang mausok, pumasok ka ulit. Ha? Pagka yung mga usok ng sasakyan. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young, forever young, forever young. Ay, nako, traffic. Pagpasok dito sa daanan na to, daming malalaking truck. Ano, hingal-hingal ka dyan. Si Kopi, iniwan mo dun. Ayos naman si Kopi dun eh. Ka lang, andun naman yung electric pan eh. Yung maliliit na electric pan dito. Pagka ganito may pagkakataon at traffic, inaano kung uminom to si Jack. Inom. Ayaw, hindi pa uhaw. Hingal-hingalan ka na naman dyan. Tamo, labas na naman dila mo. Sabay tayo, sabay. Paano yung sabay? Hingal, 1. Uy, Jack! Si Kopi, chill lang dun sa likod eh. Katabi niya pala yung yung lagayan ng tubig. Siguro nalalamigan siya doon, kaya doon na andun. Dyan lang, Kopi, ayos lang dyan. Marami pa tayong susuungin na daan dito. Ito, sticker! Baguio. Baguio. Oo. Pangalan, sir? Mario po. Mario. Lagyan ko na lang sa inyo. Nice to meet you, sir. Taga lang, sir. Meron pa. Padaan mo na, Kopi. Sir. Sige, salamat. Ingat po. Sir Mario. Bakit ko lang isang gabi eh. Kaya wala alam mo kung anong gamit ko, ha? Sige. Paglabas ko kasi dito sa may shortcut ng Pamarilao, binate ako ni Sir Mario. Nung sinusundan-sundan ko siya, di tinigilan ko na sa tabi. Mukhang nahihiya ka pa kasi. Salamat kay Sir Mario sa laging panunood. Tapos si Jack, tingnan niyo si Jack, Talagang nakadungaw eh. Mahulog ka ha, wala kang leash.
O, ganyan lang. Huwag na masyadong kadungaw. At meron na lang tayong 4.3 kilometers or 10 minutes dun sa mismong shop na pinagpagawa natin. At ito ay SM Marilao na. Alas 3 ng hapon at nandito na kami sa mismong building kung saan nandito yung repair shop. Spot Gadget Repair Shop. Kahabaan to ng mismong Bukawi, Bulacan. Ang kalapit lang na malapit dito is yung mismong Bukawi City Mall. So dito sa second floor, ayun oh. Oh, dahan, bili. Grabe init. Okay. Ayun, buti open. Nang dumating kasi tayo nun, sarado eh. Good afternoon po. Sir, ako po yung John Pax. Yung pong mini 4. O dyan, nandyan na muna. Pahinga muna dyan. Hoy, dito lang. Hoy, nagpas ka na sa boundary. Hello, sige, okay lang po. Gusto niya nakakaramdam ng lamig eh. Okay, salamat sa inyo. Grabe. Ayun, ang daming mga parts na... Ito, mini 3 to. Talagang marami na nagpapagawa dito. Okay na po yan. Yes, sir. Yung pong Neo, wala na talaga yan. Neo. Oo, may kasamang Neo yan. Yung nasa itim na case. Gago. Iba pala yan. Ay, baka hindi yan yung akin ha. Sorry. Yung may kasamang Neo. Ayun, yung may pangalan. Ah, ayan. Talaga to, sir. Ayan. Pero ano po ay kaso may error. May error? Pero hard start. Hard start na rin. Ah, hard start na rin. Siya yun. Di na siya repairable. Hindi na sir. Negative na eh, no? Yung board na po talaga. Ah, board na talaga. Pagka ganun, wala na. Opo, display na lang po. Oh, wala na talaga yung ating Neo. So ito sir, Ito, sir. paano naging fix niyan sa camera lens error? Okay na, sir. Ni-repair lang. Sa loob bang sabi ko na eh. Po, tapos wala nang pong pinalitan. Ah, okay. Nung una kasi, nakukuha ko pa siya sa restart. Lumilinaw pa. Nung huli na, iba na yung error code nung camera lens error. Nung chinek ko sa YouTube, hardware nga daw yun. Hindi na kailangan buksan. So, okay na. Yung Neo, ang Neo ba, repairable din ba? Or depende sa sira? Depende sa situation, sir eh. Yung iba Ah, nare-repair pero pag sobrang lala na. oo. Usually, pag water damage, 50-50 yan. Ah, pag water damage, 50-50. Ganun pala yun. Wala na talaga. Bagay. Tanggap ko naman na wala na to. Ito ang hindi pwede. Kasi ito ang lagi natin gamit eh. Oo. Ito kasi may kapalit na to. May abata to na agad kapalit eh. May abataso ka na ba? Neo Neo to. Yun ang sigurong magiging kapalit nito. Oo. No, Neo 2. So, try natin, Ah, sige sir. Papaliparin ko rin mamaya dyan eh. Oh, yun. Malinaw na ulit. Yun. Yun lang naman talaga eh. Camera lens error. Sa lipad, wala namang problema eh. Yes, sir. Ayun. O malinaw na, kita ko na. Ayun, nagpo-focus na. Alright. Alright. Papaliparin ko rin naman ngayon. Yun pa lang kanilang contact number. Kung may mga sira din, natanggap rin pala sa laptop, tablet. Dami pala. Boss, ito na yung napamaskuhan ko, boss. Babayad ka na, boss. Kala ko magpapalit na tayo ng Air 3S eh. Buti na lang. Mapapautang pa ng hindi oras sa Shopee. May available ako dyan. Oh, kaso wala akong cash eh. Panay SPayLater lang eh. Sa SPayLater ako umaasa eh. Salamat. Madami pa kayong cost na darating. Marami nga ayusin. More. Tara na. Okay, nire-recommend ko sa inyo. Dito ang masasabi kong alam na kaagad nila kung anong sira pagka sinabi mo kung anong problema. Hoy, halika na rito. Ano, malamig ba? Tara na. Halika, bili, maiipit ka. At sa totoo lang, meron pa akong isang message bago ko dalhin dito. Kaso ang singil sa akin doon, napakalaki. Parang 8,000 pesos. So yung binayaran ko ngayon doon sa camera lens error na pinagawa ko is 3,500. Ba, ang laki ng difference doon sa 8,000. At least kahit pa paano, nakatipid pa rin naman ako. Kung ano man ginawa nila, alam ko namang sila ang nakakaalam. Kaya mas minabuti ko na dalhin na lang sa kanila. Siya to, buti. Kumano-ano na yung araw. Ay, tara na. Pasok na ulit dun. Alas 4 ng hapon. At paalis na tayo. Papunta na tayo sa next. Nadadaanan natin. Okay na naman yung drone.
Kaso kanina, lumabas ulit yung camera lens error. Ngayon, binalik ko. So ngayon, pinalitan na yung mismong camera. Kaya nagdagdag tayo ng 3,000. So sa matotal na gastos natin is 6,500 dun sa mismong naging sira ng ating drone na Mini 4. Mukhang kailangan yata talaga nating mag-upgrade malaman. Ang kanina, ang naging problema ko naman, okay na naman yung camera. Sobrang tagal naman niyang makakuha ng GPS. Kaya hindi ko rin gaanong mapalayo yung ating drone at hindi ko alam kung ano yung home point para babalikan. At least okay na rin naman yan. Magagamit na rin naman natin. Siya, punta muna tayo sa next natin na stop, which is sa Campers Hideout. So, sino na nakapunta sa Campers Hideout dito sa May Malolos? Okay na, Jack? Nakatulog tong dalawa ron eh. Nasarap ng tulog kanina eh. Poppy, okay ka na dyan? At nakainom na rin naman ng tubig tong dalawa eh. Binigyan naman ako ng 1-month warranty doon sa ginawa nila sa ating drone. Tingnan natin kung pagdating ng mismong Baguio, hindi pa rin makasagap ng mismong GPS, may problema na naman yan. Kasi hindi rin naman natin maitataas masyado kapag walang GPS gaano. Hanggang 30 meters lang yung limit. Kapag gabi naman, hindi mo talaga mapapalipad or mapapalayo. Kapag walang GPS. Sana maging okay na, and if ever man na may problema pa rin, pwede naman natin ibalik para gawin ulit nila. Pero kung halimbawa magbabayad pa ulit tayo, hindi ko na ipapagawa. Bili na tayo ng bagong drone. Utangin na lang natin sa Shopee mismo. Gamitin na natin yung natitirang SPay later natin. At talagang kailangan natin yan sa ganitong ginagawa nating mga travel at pagka-camping. Asya, tara na muna at siguradong gabi na tayo babiyahe papunta ng Baguio. At may mga isa pa tayong dadaanan after nito. Jack, okay na ha? Hindi na gaanong kainitan. Kopi? Okay naman si Kopi. Patingin-tingin lang. Alas 5 at nandito na tayo sa Arco ng Malolos, Bulacan. Jack? Ayos lang? Kopi? All goods ka lang dyan? Nakatapat naman sa electric pan eh. Hinahangin-hangin pa nga ikaw dyan eh. Ito naman si Jack, inagawan ako ng electric pan Sa kanya nakatutok. Si Jack po, ito po si Kopi. Pangalan, sir? Edward. Sige po, sir. Sige po. Kasama niya ang kanyang misis na mukhang teacher. At mukhang nakapang teacher na na uniform. Grabe naman ang traffic Yung kabila naman yung naging traffic ang haba. Kung kailang malapit na yung kanina, 15 minutes, naging doble. At liliko tayo sa may parting, Catmon Road. Meron pa isang daan pero dun sa Catmon Road ako pinapaliko. Tingnan natin kung saan to. Ito pala yung Catmon Road. Yung paliko na dating pinasukan din nila sa dik papunta ng Hagonoy. Dito sa may tapat ng mismong McDonald. Si Jack ay tumahimik na nawala ng init. Si Kopi ayos naman si Kopi. Kopi, sarap ng tanaw mo dyan Mahalan dyan yan. Yung 550 meters na lang, napaka-traffic. Ang liit kasi ng kalsada, tapos sira-sira pa yung iba. At napakadami talaga sasakyan dito sa papasok na to. Hindi na lang iaabutan na tayo ng lubog ng araw. Ayan na yung sunset Hindi kaya akong lumusot dito sa kanan. Konti na lang Try ko nga. Konti na lang Kaya naman pala Dito tayo. Mag-adventure tayo. Dumaan na sa lubak Grabing traffic. Lalo pag palabas tayo nito. Yari tayo nito. Ay, nako. Nandiyo, ito na konting-konti na lang Tingnan ko kung makakalusot ako dito. Hindi pa umusad, konting-konti na lang. Ito na, nakikita ko na yung signage ng Campers Hideout Cafe. May ginagawa rin pala rito kaya traffic. Nandiyo yan. Ito, papasok na tayo dito. Ayun nakalagay Ayun. May mga iba rin palang rito nagtitinda. Para siyang food park. Dito nakapwesto yung Campers Hideout Cafe. Ayun. May mga parang
TP house or TP tent. Ayun na, dito na tayo. Dito tayo paparada. Dito tayo paparada. Saan na ang may-ari? Ayun pala. Kita rin tayo. Sa wakas. Saan pwede magparada? Doon tayo magkakap. Oh, grabe naman yun. Papasok ko dyan. Pumasok ka doon. O sa sige. May-ari man nagsabi. Grabe, ang ganda naman pala rito eh. Pagka kayo ay nabuburyong sa traffic dito, oh, magkape-kape muna kayo dito. Yeah. Sa wakas. Grabe pala traffic dito. Tangin na. Ay mga alaga ko. Oo, mga- Ano, bababa na? Ganda pala ng place mo eh. Tauhin pala eh. Oh. Dami. Ay! Wait lang. Ano yun? Akala ko ako eh. Hello po. Kasama ko sa vlog. Nakakumain. Nagbablog ka pa ba? Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. Araw-araw. Tulungan. Una nga tol, isa lang stop. Nagpapayaman na kasi to kaya hindi na nagbablog. Mayaman na, ang dami ng property oh. Alam nyo guys, ang tagal na namin magkakilala ni John Pax. Pero ngayon lang kami nagkita ng personal. Ngayon lang nagkita, nagyaya eh. Kasi nagpapayaman eh. Di ba balik tayo sa vlog at tayo mag-vlog kami ni John Pax yun? Bahala na. Basta magugulat na lang kayo. Sigurado ba babalik ka? Oo tol, set up ko lang si Big Bird. Anong Big Bird? Bago mong ano? Ayun. Ay, yung malaking ban na yun? Oo, yung O di hindi ka na bankada. Van life tada na tayo. At yung dalawang alaga yun, dito. Gano'n na ba katagal pala to? Campers Hideout na to? Upper side daw, 2 months pa lang to. Ah, 2 months pa lang pala. Tapos Okay. yung Jealous Buffet, 2017. Oh, yun na matagal na. Oo. Diyan lang sa kabila yun. Kaya pala traffic. Kaya doon ka muna kakain, tapos after nung kung maghapunan, saka ka magkakape sa Camper Hideout. Ah, ganun ba? Eh di matagal kung maiiwan yung dalawa. Saglit lang ako. Sa bagay, di naman ano yun Si dun. Big Bird, pakita mo muna. Eh, grabe naman. Parang bahay na yung dadalhin mo nito ah. Van life kada na. Ano, mga gano'ng katagal? 1 buwan? 2 buwan? Ang plano ko talaga tol, gusto ko i-challenge yung sarili ko. 365 days walang uwian. 1 year. Ah, dapat mag-Philippine loop ka na nun. Yun nga. Yun ang masarap dun. Pero yung loop, ano lang, biyaheng Pilipinas lang. Yun lang title natin, biyaheng Pinas. Ah, Marami ng Philippine looper. wow. Ayan, ito kay Hips Hips. Ayan, sa Hips ng Hipon Brothers. Oo, nakikita ko yun. Sa wakas, nagkita rin. Ito yung Asa si Pok Maru? pupuntahan natin. Ito yung ihawa ni, B-roll mo muna kundi, yung mga paninda ni Hips. Ito, bago na to. Bagong gawa ko. Hindi ito yung napuntahan namin noon. Hindi. Ah, okay. Kala ko ito pa rin yung dating yung pwesto ng Jealous Buffet. Grabe, ang laki na pala oh. Talagang sobrang paldo-paldo na tong isang to. Sa sobrang traffic. Ayan, medyo. Ito yata yung cost ng traffic eh. Ito naman. Pero wala man naka-park. Ay, hello po. Oo, nakita ko. Mas nauna ko pa siya nakilala kaysa sa'yo. Oo. Tingnan nga natin kung ano mga nakahain dito sa buffet. Ah, syempre kanin, di mawawala. Grabe naman. Salt and egg seafood. Danton. Pampahaba ng buhay. Pata kare-kare. Ayun. Caldereta. Kaldereta. Tapos chapsuy. Chapsuy. Yan, mga fried natin. Ato mga fried. Tapos? Yan. Mga Ah, iyaw. Ano soup natin ngayon? Egg drop soup sir. Egg drop. Wow. Tapos yan, sisigi po ang maro. Saka ano, re-refill Grabe yan. ah. Grabe, ang dami ah. Mahina naman tayong kumain eh. Ano lang nga rito? Siyempre, magte-take out ka mamaya. Ganon? May baon ka sa coffee. May take out pa. Nagtatago ka naman pala eh. Ba't ka nagtatago? Pogi-pogi, nagtatago. Alam mo, ako lang. Solo lang ako, papunta akong Baguio. Eh, pinapadahan niya ako, hindi dumaan na ako. Oo. Sabi Hindi, ko, doon sa ano. mag-overnight dito eh. Pinag-overnight ako eh. Sabi ko, sa ano na lang. Sa susunod na. Sa susunod na kapag ka, ano na, okay na. Oh, wait lang, ito na. Umuwala ako ng kakainin. Lagi yun ako unang kumain. Tal, Grabe naman. nanonood sa'yo. Ay, hello po. Ako. Teka lang. Si Pao. Ihanap si Mrs. mo, si teacher. Si Teacher Angel, wala eh, nasa trabaho eh. Asyat, kakain muna ako. Alam ko na naman yung luto nito nila. Walang kasing sarap. Asyat, baka mapakanin pa ako. Kakain lang muna ako, ha? Mamaya ilalarag pa tayo. Anong oras na?
Kakwentuhan lang muna kami ni Jake. At ngayon lang kami nagkita eh. At katatapos ko lang kumain, mag-aalas 7 ng gabi. At pakita ko sa inyo yung menu dito sa mismong Campers Hideout. Ayan, yan yung mga menu na meron dito. And pina-order ako ni Brother Jack ng kape. Eh sabi ko Spanish latte na lang. Ito totoo sa ibabaw ang kape. Alin? Yan ang Spanish latte. Alam na alam ah. Sa kulay pa lang alam na, pero para sa akin, isa lang. Or nasa ibabaw yung kape. Sa Tapos, ibabaw ang kape pag Spanish latte. Ah. Ito sa ilalim. ganun pala yun. Yes. Pampagising at malayo pa magiging biyahe natin eh. Hoy, kayo bang dalawa kakain na o mamaya pa? Mamaya pa? O siya, mamaya na. Ang Hipon Brothers! O dito, si Pok Maroy may ginagawa eh. Ito katatapos lang sa ihawan. Sumayaw. Sa ihawan? Ano? Ihawan. Ihawan, ang pakirinig is sayawan. At alas 8 na ng gabi, meron pa tayong dadaanan. Salamat ha, Ay, walang problema para tayo. nakaburaot ako. Ingat sa Bro, biyahe. Tol. salamat. Ingat sa biyahe. Pagbalik ko na lang ulit. Papaalam na kayong dalawa. Babay na. Mabul pala. Asan pala si Pok? Ayun. Oo, salamat. Tapalo yan. Pagbalik ko na lang ulit. Ingat, Ah, sige. Pok Maru. Ba't ba Pok Maru? Marupok ka ba talaga? Shh, do shh. Hintayin ko mga pagbabalik nyo ha. Tapos sa vlog nyo ha. Kaya makasama ka na yung mamingwit. Oo ba? Minsan nga namiiwas ako eh. Sabi ko, paano bang mamiiwas ng ano? Doon sa may Burawan. Oo. Oh, doon ko kayo nakita namimiiwas eh. Nakahuli ka. Hindi, social naman kasi yung mga te. Ang pain, ano eh, hipon eh. Eh yung hipon, kinakain ko yun eh. Ah, paano? Babay na kayo. Iyon. Paano? Next time na lang. Ingat sa biyahe. Babush. Salamat sa hapunan. Tara. O, ayos na. Babay na. Hopya. Bye-bye. Ayos pala dito eh. Kumpleto. Kumpleto sa kainan. Bukod sa kapihan, meron din silang mga ano dito, yung pasta. Tapos dito katabi lang yung ano, unlimited. Salamat. Yung Jealous Buffet, nilipat na pala yun dito. Alas magkatabi lang talaga. E siya, kung kayo ay interesadong dumaan dito or kayo ay dadaan dito at gusto nyo mag-chill-chill lang sa mismong Campers Hideout, search nyo lang sa Google Map, Campers Hideout Cafe. Dito yan sa mismong Malolos, Bulacan. Yung papunta ng Hagonoy. Eh sa ngayon, medyo traffic kasi may mga ginagawang kalsada rito. Pero so naman, sigurado naman na maayos na yan at mawawala na yung mismong traffic. Eh buti ngayon, no, nagpalipas lang tayo ng wala ng traffic. Tsaka tayo bumiyahe at tsaka talaga nagpaabot na rin tayo ng gabi na sa ganun. Itong dalawa kong batuta ay hindi hingalin sa init. Mahirap talagang bumiyahe pagka yung umaga na sobrang init. Buti sana kung umuulan. Siya, tara na muna. At dadaan lang din tayo sa kaibigan natin bago tayo dumiretso ng biyahe. Okay yung dalawa? Ano? Gutom pa ba? O mamaya na kayo kumain, ha? Sa biyahe na. Titigil na lang kami kung saan para kumain tong dalawa. At ako naman ibusog na. Binigyan pa ako ng pabaon ni Jack. O, abangan nyo sa pagbabalik ni Bankada. Eh, Van Life Kada na raw ang pangalan niya. Talaga naman Van Life ang ginagawa niya ni Jack. Pero ngayon, talagang sisiguraduhin niya na 365 days hindi daw siya uuwi. Talagang doon na siya nakatira sa van. That's you call the literal na van life. Tayo naman ay tuk-tuk life. Sa tuk-tuk tayo eh, kaya tuk-tuk life. Let's go! Nasasabik na ako sa Baguio. Tingnan natin kung tayo ay makakalusot sa Baguio. Sa mga hindi nakakaalam, ang Baguio talaga ay may pinapatupad na ban sa tricycle or tuk-tuk, yung mga three-wheeler. Kasi sa hulma ng kalsada ng mismong Baguio or ng mismong syudad ay mga akyatin. At saka sa dami na rin naman ng mga sasakyan doon, eh kung madadagdagan pa ng tricycle, naku po, eh sobrang traffic palalo.
Eh titingnan lang din naman natin kung tayo ay makakalusot doon or papayagan tayong pumasok ng mismong Baguio City. Wow, ganda naman ng Christmas tree with Christmas lights. Hello po. Basta. Okay naman. Papuntang Baguio, eh may tatagpuin lang ako saglit. Sticker. Oo nga, yun nga eh. Pangalan mo? Ivan boss. Ay, diyan ka lang? Hagunay. Gonoy. Meet lang din kami. Meron din yung tatagpuin. Si Kopi tsaka si Jack. Dito lang. Meron lang tayong hintayin. Pangalan, sir? Yeah. Marco. And? Ryan. Ryan. Sa picture tayo. Bye-bye. Nice to meet you. Alas 9 ng gabi. Lalagpas pa ako dito sa isang dadaanan natin. Dito lang pala sa may tulay. Butit open pa sila. Dito tayo sa Jassels. At kanina nagkita lang naman kami ni General. Teka lang. At butit nagsabi naman ako dito kaila Ma'am Jassels, nadadaan ako. At meron pa daw silang parting ginagawa dito eh. Nakakahiya naman. Diyan lang. Wag bababa ha. Kalumpit pastries. Ay! Parang nag-shot yata ah. Sorry, shop is open. Welcome po! Hello po. Hello. Naku, mapapalaban yata ah. Hindi. Babiyahe pa ako eh. Hello po. Okay naman. Meron pang ano. Siyempre, nandun na sa akin Ano ba yung Christmas party? Christmas party na. Yung ano namin. Hello po. Bagyo ako kakyat. Hindi na, okay na. Busog ka ako. Ipadala pa sa akin. Bagyo ako. Okay na ako. Dumaan lang ako. Sige na. Mukhang nakakaano ka na. Si Jerks dumaan nung ano dito. Oo nga, nasa Congress ako niya. Pupunta rin naman siya ng car camping eh. Dumaan lang talaga ako. Buti nadaan ka kay Bangkada. Niyaya niya ako eh. Wala na yung puti niyang ban, ano? Wala na, ano na yung kanya. Yung malaki na, yung kulay asul. Deluxe na ano. Oo, nakita ko nga, sabi ko. Paano? Salamat. Picture mo tayo. Siya, sige. Sige. Salamat. Alam na natin yan. Kita-kit sa Santillana. Chinese ano. Sige. Ma'am! Thank you po. Boss, thank you. Alam ba na magulang niya yan? Sige, bye-bye. At yung mga alaga ko'y biglang nanahimik. Maraming salamat. Teka lang, at pakainin ko muna kaya itong dalawang to. Doon na tayo. Ano, gugutom na ba? Ha? Aba, napatagal ako eh. Pasensya na, napatagal ako ha. Bus na. Bilis gutom na gutom ha. Solve na tong mga to. Asan yung iyo, Jack? Huwag mo nang simutin, wala na talaga. Mamaya na lang ulit. Okay na yun, nang kain na yun. Opya. Lalagpas pa sana ako kanina, lumagpas na ako dun eh. Sige. Mag-aalas 10 na pala ng gabi. Mula dito sa mismong Jassels, sa Kalumpit na may sakop dito eh, is meron pa tayong 192 kilometers or 4 na oras ang biyahe. Dire-diretso na ang biyahe nito. Itong dalawa naman ibusog na, nakakain na, Okay na, mamaya na lang ulit kain-kain kung gutom pa, mag-tricks na lang. O wag masyadong kasilip ha. Ang lamig, sarap ng hangin, biyahe ng gabi. Walang kainit-init. Wala masyadong tayong kasabay na sasakyan. Let's go! Alas 11 ng gabi at di ko lang alam kung bakit traffic dito sa may Magalang Arayat Road. Pero kanina may mga dumadaan na ambulansya. Baka merong aksidente sa parting harapan, kaya traffic. Mga na ako dito nag-iintay. May 5 minutes na rin. Hindi umuusad. At yung dalawa kong alaga chill lang. Si Kopi na nakaunan. At ito namang si Jack hinuhubad yung unan. Ano yun? Bakit? Dyan lang. Wala, hindi pa gumagalaw eh. Tulog lang dyan. Mga motor lang yung pwedeng umuna-una ron. Siguro makakalusot dun. Pag ganitong parang 4 wheels tayo, nakatok-tok, hindi man tayo basta-basta makakasingit dyan. Malan Diyo, naipit na tayo dito. May 20 minutes na tayo. Teka lang.
May nakita ko mga umaano na tricycle dito sa tabi, dumadaan eh. Sundan ko lang. Kung makakalusot tayo. Kapag hindi nakalusot, edi hindi. Ito ng parting unahan iyon. Ay, nagsiksikan din pala rito yung mga tricycle na sinusundan ko. Ako makakalusot eh. Ay, ito. Oh. Ayan na, mga tricycle. Oh. Pare-pares na kami na stock dito. Oh, pare-pares na tayo na stock coffee. Ay, si Coffee, oh. Dito nakapwesto. Si Jack, ayun, nandun sa bintana. Pare-pares kami na stock. Hindi talaga makakadaan kung ano mang meron sa unahan. Ay, nako. Oras pa tayo makakaalis dito. Baka alas 12 na, hindi pa nausad. Yun! Makakaalis na. Nandiyan, halos kalahating oras kami nag-intay ah. Ay, pa ito mag-start nitong tricycle na nasa harap. Oy, Coffee, ano? Mas komportable ka dyan humiga. Si Jack, inagawan ka naman kasi ni Jack, no? Inagawan ka. Ano ba yan? May ginagawa? Proceed when clear. Parang may ginagawa sigurong kalsada. Pero ayon sa mapa, maikli lang naman. Tingnan natin sa harap. Kalsada nga. Akala ko naman may aksidente. Kasi ambulansya yung panay dumadaan kanina. Ay, mahaba-haba rin pala yung ginagawang kalsada na to. Dito sa Magalang Arayat Road. Ay, nako. Kala ko naman kung ano. Sumilip ka na naman dyan, Jack. Pumasok ka muna, maalikabok. Oh, daming alikabok. Oh, sarap naman ng tulog ni Coffee dito sa may bag. Sa ibabaw, oh. Nakaunan eh. Oh, sobrang haba pala nitong ginagawang kalsada na to. Nadaanan ko na yung lugar nila Benedict eh, nila Lasadik. Yung Buen Suceso. Nalimutan ko pa palang bumili ng keso. Yung cheese na sa Dali. Kasi kaninang umaga, ang nasa isip ko, dahil wala tayong dalang cooler, ay matutunaw yung mismong cheese. Kaya hindi muna ako bumili. Pagdating dito nasa mismong Pampanga, saka ko naalala. Kaso wala naman ako madaan ng Dali. Ang nadadaanan ko pa dito ay Alphamart. Tinapay, mabilis lang naman makabili ng tinapay. Yung tasty. Yung cheese ang masarap sa Dali. Kasi pagka ininit yun, sa loob ng mismong tasty, yung palaman, natutunaw yung mismong cheese. Ang mahal pa naman ng ibang cheese. Yun, mura lang yun eh. Kaya ka pala aabutin ng mga 30 minutes sa pag-iintay dito. Grabing haba pala nung kalsadang gagawin. Kaya one way lang talaga. Ito, bagong tinitibag pa lang tong kalsada rito. Ito yung mismong simula ng traffic sa kabila. Hanggang dito yung mismong gagawin na kalsada. Kaya kung gaano kahaba itong mga nakapila na to. Panay truck pa, ang lalaki oh. Kayo naman ang maghintay ng 30 minutes. Kami naghintay kanina eh. Malapit na ba tayo ng Tarlac? Sa Mitch. Malapit-lapit na rin pala tayo sa Tarlac. Alas 12 ng hating gabi at tinatahak na natin tong kahabaan ng MacArthur Highway sa Tarlac. At si Coffee talagang doon niya gustong matulog. Kinarir na dito nakapwesto. Nakasilip sa bintana. At si Jack naman ay, ayun, kanina nandun sa AirPod eh. Sa Autas eh. Ngayon lumipat na naman dun sa mismong box. Palipat-lipat kaya si Coffee dito na pumesto. Meron pa tayong 123 kilometers or 2.5 oras. Ang isa pa palang nakikita ko dito na tindahan or yung parang grocery na katulad ng Alphamart is O-Save. Yung O-Save meron na rin naman sa amin pailan-ilan dun sa Laguna. Pero dito, mas marami akong nakita. Parang dito yata nag-umpisa yung O-Save bago pumunta ng mismong South or sa Calabarzon. Dali ang wala. Wala talaga akong makitang Dali pa rito. Alas 2 ng madaling araw at tinatahak na natin tong tulay kung saan tatawid na tayo ng La Union at doon na yun padiretso ng mismong Baguio. Grabe yung aming biyahe. Yung sobrang haba ng rektahan, dinadapuan na ako ng antok kanina. Mula Tarlac hanggang Pangasinan. Ngayon, dito na tayo La Union. Oh, nagising naman kayo. Ayos ka lang dyan, Coffee. Kanina dyan nandiyan si Jack Nagpalit na naman kayo ng pwesto. Ito na yung La Union na mismong arko.
At kanina ay nagpagas din ako at ngayon na nandito tayo ay halos nasa kalahati na lang yung ating fuel gauge. Meron naman yata tayo madadaanan dito mga gas station para sigurado lang na pag-akyat natin eh marami tayong gasolina dahil syempre iba ang konsumo pagkaakyatan. O ito, dito medyo ramdam ko na yung lamig ng hangin. Isinara ko na nga yung sa may parting kanan sa likod na doon sa tabi ni Kopi na bintana eh. Ito na yung papasok na mismo ng Cannon Road. At dahil gabi tayo dadaan, eh wala naman tayong gaanong makikita. Pero kung gusto nyong makita itong daan na to, eh i-check nyo yung aming Cordillera Adventure Level 2 nila sa Dik. At doon, naandun yung mga dinaanan namin kasi umaga kami dumaan dyan ng nakamotor. At mula dito ay tatahak pa tayo ng 28 kilometers or 38 minutes. So talagang ang nakalagay dito kay Google Map ay mag-aalas 3 tayo makakarating mismo sa Lion's Head. Naalala ko tuloy nung level 1 naman namin nila sa Dik ng Cordillera, yung hindi pa pwedeng pumasok dyan sa Cannon Road, hindi pinapadaanan. Ang pwede lang dumaan ay yung mga lokal. Napagalitan pa ako ng pulis nun. Kaya nangyari nun, sa Marcos Highway kami dumaan nila sa Dik. Dito medyo may kamahalan na yung mga gasolina bago umakyat. Oh. Ay, to, merong mura. Pagas lang ako dito. Anong pangalan ng gas station na to? Pagas lang ako kahit na 100 para ma-full tank lang. O, dyan lang. Ano, buhay na buhay naman kayo sa lamig. Kayong dalawa? Oo, tumutok pa sa camera. Premium boss, 150. Kanina yung pinagas ko ay 300. Ano, buhay na buhay ka naman ngayon, Jack. Ang lamig, no? Mayos na. O, bakit nasa, ano man na yung ano? Unan mo, nasa dibdib mo na. Ano, lilipat ka? Yan na lang. Malapit na tayo. Ayun, full tank. On goods. Tara na. Malapit na tayo. Aakit na tayo ng Cannon Road. Sana naman ay okay na ang mismong dadaanan natin dito sa Cannon Road. At ang alam ko, nung nagbagyuhan, nasira yung sa mismong Cannon Road. Pero sabi naman sa akin ni General, okay na rin naman daw ang daan dito. Kung hindi naman okay, may tsak na meron na mga harang sa atin dyan. Sarap talagang bumiyahe ng gabi. Wala kang gaanong kasabay ng mga sasakyan. May ilan-ilan lang na truck, pero di naman ganun kabilisan yung mga takbuhan. Ang problema lang is nakakaantok sa haba ng rektahan. Wala nang bitawan sa throttle eh. Para akong hineheli kanina eh. O tamo, sarado na yung gas station dito. Butit nakapagpagas muna dun. Ang alam ko, di naman kalayuan mula dun sa labas, pagpasok natin ng kanto, makikita na kaagad natin yung arko na nakalagay is welcome to, ano mga ba yun? Benguet. O, Benguet nga yun, nakalagay. Ano, Jack? Buhayan ka dyan bigla. Lamig. Diyan ka sumisilip-silip. Lamig. Pero di pa naman ganun ka, kalamigan. Nakahanda naman yung ating unguided clothing na hoodie jacket dito eh. Ito na yung mismong nakalagay na welcome to Benguet. Ito nga, wala palang ilaw yan. Ayun Benguet Province. Siya, dire-diretsuhin lang muna namin tong biyahe na to. At maganda naman ang kalsada dahil merong ilaw ang kalsada. Oh, yung mismong dadaanan. At butit okay naman ang ilaw natin eh. Woo! Lamig! 17 kilometers to go. At ito na yung mismong tunnel dito sa Cannon Road. At may pailan-ilan akong sasakyan na nakakasabay at nakakasalubong. At merong mga nadadaanan din akong kalsada na yung sa parting bangin, kailangan kang mag-ingat dahil nagiging one-way ba? Kailangan magbigayan. O, dahan-dahan lang. Pinapayagan naman lumusot dito sa Cannon Road basta light vehicle. Pero yung mga malalaking truck, hindi talaga padadaanin dito. Doon talaga sa Marcos Highway. At doon maraming kasabay na malalaking sasakyan. Yes, Kopi. O, dahan-dahan lang tayo at rough road. O. Kayang-kaya naman ng tuktok na to yung mismong daan. Di naman ganun katarika na tipong magpiprimera ka na lang na gagapang. Mas matarik pa nga yung sa Sungay Road eh.
rough road lang. Ito lang naman yata siguro ang rough road, tsaka yung sa mismong pagkatapos ng tunnel siguro. Wala naman akong nakikitang police or checkpoint dito. Di ko lang alam kung pagdating natin doon sa mismong taas. Eh dahil madaling araw na, wala rin naman tayong pag-check-in-an na campsite, eh doon na lang muna tayo magpalipas ng gabi doon sa mismong Lion's Head. Alam ko may parking doon eh. Nung kami nila sa Dik noon, merong malapit na parking doon eh. Naalala ko yun eh. Akala ko tunnel yung dadaanan natin, hindi pa pala. Pero malapit na siguro. Rough road lang pala yun. Kasi merong gumuhon lupa. Dahan-dahan lang sa pag-overtake. Siguraduhin walang kasalubong. Mukhang clear naman. 9.1 kilometers to go. Woo! Palamig na ng palamig. Si Kopi, tulog na naman. Tulog na naman yung dalawa. Lamig ba naman eh. Kahit di na ako mag-electric fan, pinatay ko na electric fan eh. Patayin ko na rin pala yung isang maliit na electric fan dito sa likod. May libreng may libreng aircon dito eh. Grabe lamig. Opya, tulay. Ngayon lang ako nakabiyahe ng gabi, paakyat mismo ng Cannon Road. Di ba? At least naranasan ko ng umaga at gabi. Ang nakakatakot dyan, yung pagka bumabagyo. Eh sino ba na masusuong ng bumabagyo? Akala ko like vehicles lang. Bakit may mga truck na nakakadaan din, oh? Baka matagal na yung nabasa kong signage na yun, ah. Baka talagang maayos na yung daan. Ano, Jack? Di ka na naman mapakala dyan. Pwestuhan mo dyan. Ito na yung palatandaan na nasa Baguio na tayo. Eh, ito na. Yun na yung tunnel. Nakikita ko na. 3.4 kilometers. Woo! Lamig! Ano, Kopi? Oh, tinginan agad yung dalo eh. Malapit na nga naman eh. Ito na yung tunnel. Yung nakikita kong yung pagdating sa kabila is doon yung may gumuhon lupa. Tingnan natin ha, kung ano itsura na ngayon. Oh. Nung dinaanan namin to nila sa Dik, ginagawa pa lang to. Ngayon, tapos na. Ito. Ingat tayo dito. Wow! Ayos na. Oh, nadadaanan na. Okay na. Malapit na tayo sa Lion's Head. 2.7 or 2.6 kilometers na lang. Okay. 300 meters at last na paligo na to. Ito na yung mga matatarik na daan. Dito nag-uumpisa yung matarik na daan eh. Talagang mapapaprimera ka na dito. Opya, ito na. Segunda. Kaya pa naman ang segunda. Ayun na yung Lion's Head, oh. Ayun na yung Lion's Head. Wala na nga lang ilaw, pero andito na tayo sa Lion's Head. Woohoo! Oh, nandito na tayo, Lion's Head. Oh, lamig. Wala yung ating batok pangkalang. Oh, lamig. And we are here. Grabe, layo ng biyahe natin, ah. Diyan lang. Lamig. Makapag-hoodie jacket muna. Oh, diyan lang. Pagpahingan din muna natin si Max. At diyan na lang naman tayo paparada. Sa wakas, alas 3 na madaling araw tayo nakarating. Oh, welcome to Baguio. Nasilayan ko ulit tong Lion's Head na to. At kanina binaba ko na tong dalawa at pinapupo ko na tahol. Dinampot ko na rin naman syempre yung kanilang mga pupo dito sa area na to. Kanina pala may mga tao dito na kumakain. Buti, nung pumupo yung mga alaga ko, mga nakaalis na. Syempre nakakahiya rin naman. Mga taga rito lang naman yata yung sa may baba. Teka lang at itapon ko na rin ang aking basura. Ang aking emergency toilet. Ay, tumigil na. Mamaya mag-uumaga na rin naman. Kahit mga ilang oras lang makatulog din muna at kakain lang din muna ako ng pinabaon sa atin ni Jack, ni Bankada. At ang sabi ko sa kanya, kare-kare lang at saka yung lechong kawali eh. Ayun, may dumadaan-daan na rin naman ang mga ban-ban dito. Siya, tingnan ko lang muna yung dito sa kabila kung anong meron dito. Okay, yung mga tindahan na nakapesto rito, ayun, mga nakasarado. Doon yung sa may parting taas yung mismo doon parking eh. Ayoko naman dito.
Baka maaga yung mga taong magsidatingan, eh meron din dyan magpipicture. Eh nakakahiya naman at nandyan tayo nakapwesto. Tara, pwesto na tayo dun sa pwesto natin. Sige, tulog lang. Tulog lang, Kopi. Lilipat na tayo ng pwesto natin. Teka lang. Papaumaga na lang tayo, hintay na lang tayo ng liwanag. Ayun, dun yun eh. Dun yung alam ko mayroong parking eh. Ayun, may nakaparking na truck ko. At tatahakin natin ay matarik-tarik. Yan yung mataas eh. Ako, dito yung parking nun eh. Okay, pwede na to. Dito tayo po pwesto ha. Ayusin ko lang yung aking hihigaan dito sa likod. At pati yung mismong kakainin ko pa. Ito, at least dito may mga bato-bato na. Pwede nating lagyan ng pangkalang. Ayan, maakit-akit na. Matarik-tarik yan. Mahaba-habang akyatin yan dun. At least dito, kita naman lang yung, yung lion's head. Ayun, no. Tayo may kakain muna at tsaka tayo magpapahinga. Inaayos ko na yung gamit. Hindi ko alam kung paano ko ayusin at kung paano ko hihiga dito sa loob. Oh, dating gawi, doon na lang ulit ako sa hunahan. Tsaga-tsaga lang muna. Ilang oras lang naman tayo magtatagal eh. Eh, basta ako'y makakain muna. Ibalik ko na lang sa dati yung ayos nitong ating mga box. Tingnan lang natin pinabaon sa atin ni Jake. Eh, madami-dami pala itong pinabaon sa akin ni Jake. Yan sabi ko lang nga kanina, kare-kare tsaka lechong kawali. Aba, may sisig pa. Sana hindi agad ito masira. O ito, kare-kare. Kakainin ko itong kare-kare. Aba, may Shanghai pa. Malang yan dami. Sabi ko sa'yo, Jake, kare-kare lang tsaka lechong kawali. Pinagkadami-dami mo naman ng pinabalot. Ewalan dyan ang lechong kawali. Pagkadami, ito na lang muna kakainin ko. Sana umabot pa to ng hindi panis. At para nung sa ganun kahit pa paano mapainit makakain pa. Matulog na kayong dalawa. Matulog na. Dito lang ako. Kakain lang ako. Dito na lang makapwesto. Wala rin talagang pupwestuhan kundi dito lang naman. Kakain kayo, kare-kare. Para maano na yung gutom ko. Kanina pa ako nagugutom. Sarap ng kare-kare nyo na. Lasa-lasa ko yung yung peanut butter na inilagay. Alas 4 na pala. Lamig. Okay na, busog na. Pagkatapos kumain, edi pahinga. Tulog na ang aking mga batuta. Tutulog na rin ako. Tulog. Liwanag na pala. 6:30 ng umaga. Dami nang dumadaan sa sasakyan. Okay na kayo na. Sarap tulog. Good morning! Merong humabol. Tingnan nyo kung sino humabol. Eto, magkakamping din, Hindi. Napag-usapan naman namin na magkakamping kami talaga sa Baguio. Ang tanong ay kung makakalusot ba ako ngayon dito sa dadaanan natin. Kapag hindi, sasamahan ako ni Pobs bumaba. Doon tayo sa Marcos Highway. Ay, tingnan muna natin. Aakit pa tayo. Matarik-tarik pa tong aakitin natin. At baka yung isa pa namin kasama, si General, baka nandun na kung saan yun. Mamaya na lang, may message naman yun Tara na? Akyat? Pasha, tara. Akit na tayo,
Babe lang, babe. Akit na tayo. May dumaan pang truck sa harap. Medyo iwas tayo sa mga yung sa harapan na malalaki. Baka siguro itong mismong magiging daan na to, malalaman natin kung kaya ba nitong tuktok na to. Pero hula ko'y kaya naman kasi ang mga inakit naman natin, mismong sa Tagaytay, yung Sungay Road, matarik na yun eh. Talagang gapang to eh. What more dito? Ano, tara na! Tara! Pia, teka lang. At mahirap ang paliko. Kailangan natin bumuelo ng... Teka lang, buwelo lang ako. Pia. Ayun yung truck, Maabutan natin yun. Okay. Nakapagpahinga naman si Max eh. Kaya sinabi ko na pagka hindi tayo napapasok dito, kasi yung campsite na pupuntahan namin is, kumbaga dadaan pa mismo sa syudad, doon sa mismong SM City Baguio. Sigurado na marami naman doon yung mga enforcer. Talagang masisita tayo doon. Kung doon tayo sa Marcos Highway dadaan, at least doon tayo sa tabi, panabi, hindi na tayo dadaan mismo sa gitna ng syudad ng Baguio. Baka pwede nating pakiusapan. Kasi doon lang naman talaga tayo pupunta sa campsite. Tapos pagkatapos mag-camping, uuwi na rin naman tayo. Lamig! Ayos ba ang tulog niyong dalawa? Ha? Ayos ba? Magkasama kayong dalawa dyan ha. Magkatabi kayo, nihalamig kayo parehas. Naalala ko tuloy nung sila sa Dik. Yung level 2 namin, dito namin binalikan yung drone niya na sumapit. Buti na lang kamo, yung mismong pinagbagsakan ng drone niya is merong daan. Kung wala, ang hirap gumawa ng daan dito kung saan ka lulusot. Eto, dito tumigil sila sa Dik. Diyan umakyat sa hagdan na yan. Tapos inintay ko siya rito. Buti na lang, na-recover yung drone niya nung araw na yun. Kung hindi, yung lahat ng aerial shot ng Cordillera namin, nasayang. Dito ka ngayon maghahanap talaga ng init, ng araw. Pag ganitong umaga, hindi rin tayo basta papasok doon Kasi dito, meron ditong police station. Pwede naman tayo muna magtanong bago tayo dumaretso. Ay, hirap na. Ang cute yung dalawa. Si Popsy, nakasunod lang sa akin sa likod Nakikita ko sa rearview mirror Kayang-kaya naman ang tuktok dito. Hindi naman siya hassle or hindi naman nahihirapan yung makina. Napapatingin yung iba, parang ngayon lang nakakita ng tuktok dito Yung kagabing pa-full tank natin, paakyat pa lang tayo, abay nangalahati na naman mga ngalahati na naman yung mismong gasolina natin. Siyempre, pagka nasa Baguio kayo, huwag niyong kakalimutan bumili ng Walis Tambo. Welcomes you to Baguio City, Camp 7. Ang barangay dito, yung camp number, Camp 1, Camp 2, ito Camp 7 na to O dito sa may baba, yung mga dinaanan natin kagabi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yung mga camp na pangalan ng barangay. Ito, magaan-gaan na sa hindi naman gaan ng paahon pa. Grabe labig. Parang kailangan ko rin mag-gloves hindi naman ako nakapagdala ng gloves. Yung Cordillera namin, ang gloves ko, yung pang-taglamig, hindi yung gloves na pang-motor lang. Ginagamit ko yung pang-motor kapag kaya sa medyo pababa, yung hindi gaanong kalamigan. Ito, matarik-tarik to. Ito na Baguio City Police Office 100 meters ahead. Yun na nga, ito na nga yun. Ayun, yung nakikita ko na doon. Naalala ko nung level 1 naman namin nila sa Dik, nung dumaan kami dyan. So dahil bawal nga yung mismong dumaan dyan sa Cannon Road, pag pupunta ka dyan, kailangan kang magbigay ng ID. So yung ID ko na naibigay sa akin is na ipagpalit dun sa sa iba. Kaya naghintay pa kami na matagal para bumalik yung mismong may-ari nung lisensya ko nun. Ito, police station. Tanong tayo dito. Pia.
Sir, good morning! Opya, para may linaw. Yaw. Sir, good morning! Tatanong lang sir, dahil first time kang ano ng Baguio, pwede po ba to? Hindi pwede. Hindi pwede. Lalo kung dadaan ng mismong loob ng syudad, bawal. Kasi yung pong pupuntahan ko pong campsite, teka lang, pakita ko lang po ha. Eto sir, idadaan ng gitna. Pero kung halimbawa po sir na mag-Marcos Highway ako, yung sa tabi lang po ako dadaan, pwede po kaya doon. Oo, basta lalabas ko. Labas lang po sa mismong gitna ng ano. Sige sir, balik na lang po ako dun sa baba. Sige sir, salamat. Para may linaw lang. Okay. Bobs! Negative! Oo, hindi pwede rito. Pero tinanong ko kay sir, sabi ko kung andaan sa Marcos Highway kasi pag doon dumaan, panabilang ng Baguio dadaanan. So pwede naman daw doon yata. Makikiusap lang siguro ako doon. Hindi, basta hindi dadaan sa mismong loob ng ano, yung sa gitna ng Baguio. Oo. Oo. Ano? Baba na tayo? Tagpuin muna natin si General. O siya, sige. Hello sir, good morning po. Magkakamping po eh. Hindi pwede kasi sa sintro. Oo nga po. Pero kung sa panabilang po ng mismong ano, Dito sa Maricon lang. alam ba, ito, meron kasi ako isa pang nakitang campsite. Dadaan ng gitna to eh. Pero kung halimbawa, ang campsite, itong sa tabing to, yung sa may Luwakan, itong Kamkawa, pwede. Kumbaga. Doon lang yung Kampawa lang. Okay. Pwede dyan. Dito ka daan. Kung ito rin po isa sir, teka lang, tanong ko na lang din para once na ano. So magiging daan niya is, ito, paano rin ang Luwakan pero sa tabi. Ay sa mga Pag-akyat, Trail. oo, tas tatabing pa ganun, pwede din po yun. Pwede doon hanggang sa doon sa may Camp Janhi. Papuntang Camp Janhi yan. Okay. Pero itong, palama itong Camp Janhay na to, pwede pa yan baybayin, ganyan. Hanggang dito ka lang. Hanggang saan lang po? May rotunda ka ng military cut off dito. Okay. Hanggang doon lang pwede. Pwede kang daan ulit dito. Dito pwede babalik dito. Pwede ka rin dumaan dito. Labas ka dito sa may asan yun? Military cut off na yun. Ito po. Oo. Pero yung paglampas mo dyan, papasok kasi sa city, bawal na. Okay. Pwede ka dito ulit, South Drive. South Drive. Yan, South Drive. South Drive Yan. po. Paakyat. Papuntang Pakdal yan, sa Right Park. Sa Mines View. ganun. Okay. Mines View. Basta wag ka sa CBD area. Okay. Ibig sabihin dito sa mismong parting Mines View, pwede pa dito ang ano. Pwede Punta na yan. pinuntahan ka sa South Drive. South Drive. Oo, gilid-gilidan mo lang. Okay. Sige sir. Salamat sir sa impormasyon. Yun. Hindi. Galing po akong ano, Laguna. Ganito kasi yung bandang Tagaytay, di ba? Pero napunta rin po akong Tagaytay pagka ano. Malapit lang. Nasa may subschool. Apo. Sige po sir, salamat. Asya. Di at least nagkaroon ng linaw sa atin kung hanggang saan lang hindi pwedeng pumasok ang tuktok. So hindi pwede sa mismong sentro ng Baguio City, yung mismong gitna. Sa mismong SM City Baguio, doon sa Barnham Park, bawal. Pero kung ang babaybayin mo yung gilid, yung pinaliwanag ni sir, dito sa mismong kabila, yung may mga campsite dito na makikita, pwede ron. Dito kayo dadaan. Pero kung ang campsite na pupuntahan nyo is sa parting kabilha, doon tayo sa Marcos Highway talaga dadaan. Doon na andun yung ating pupuntahan na ano, na campsite. Siya, at baba na muna, at least naging malinaw sa lahat, sa lagi nagtatanong. Tara. Sige, sunod ka. Hoy, tumigil na, tumigil. Di ba? Malinaw sa lahat. Talagang tricycle or tuk-tuk man or kung anong tawag nyo sa ganito is ban mismo sa loob ng Baguio City. Okay? So naipaliwanag ko na kung saan lang pwede. Siya tayo bababa muna at doon tayo sa Marcos Highway dadaan. O kaya sa mga nakatuktok dyan, alam nyo na ha, pag pupunta kayo ng Baguio, siya doon tayo iikot pakabila sa Marcos Highway at bibitinin ko muna kayo ngayon. Hanggang dito na lang muna itong vlog natin to. At least nakapag-tuk-tuk ride tayo dito sa Baguio. Pero syempre magkakamping tayo, yun naman talaga ang dinayo natin. Kaya sa next episode ng ating Baguio, doon nyo malalaman kung saan tayo magkakamping. Okay?
So paano? Kita-kits ulit sa next upload. Ride safe and stay safe sa inyong lahat at ako'y nilalamig. God will always provide. Aywa! Ako si DJ Fox, samahan niyo